Kanino bang mini warehouse yan? Actually, everyone! So, good afternoon at ito na naman, panibagong vlog. So, ang topic natin for today ay sasagot lang ako ng mga ilang katanungan sa ating vlogs kasi kahit kukunti lang naman ang viewers natin pero meron naman talaga mga loyal na nagpa-follow sa atin, di ba po? So, sasagutin ko lang mga iilan na nagtanong sa akin. So, para ito sa mga new viewers ko, mga new subscribers, sa mga bagong nag-follow at saka mga bagong pumasok sa aking channel. So, thank you so much sa inyong lahat at shoutout. Mega love shoutout sa inyong lahat. So, or kung meron namang mga old followers, old subscribers, tapos hindi napanood yung aking mga previous vlogs, so pwede nyo din itong panoorin. So, may nagtanong kasi sa akin kasi di ba nagtatrabaho ako kung ano-anong ginagawa ko doon sa mini warehouse namin. So, may nagtanong na kanino bang mini warehouse yan? Actually, tinawag ko na lang mini warehouse yan kasi mga mga tawag nito, mga appliances na electronics pala. Electronics kasi ang nando doon, mga kadalasan doon, mga second hand at saka slightly used at meron din namang mga bago pero kukunti lang ganun. So, mini warehouse or stock house or bodega or whatsoever, basta ganun kasi sa Korean naman yun, changko ang tawag. So, mag-umpisa na lang ako sa para tawag nito. Hindi, sagutin ko na lang muna. Ano ba ang gulo? So, ganito po yan sa mga nagtatanong. Opo, sa amin po yung yung mini warehouse namin. Sa amin po yun. Ang asawa ko kasi, ever since na dumating siya dito sa Korea, so ang asawa ko ay mga na siya mga more than 26 years na dito sa South Korea. Mas nauna siya kaysa akin dito sa Korea. So, business po talaga ang pasok ng asawa ko dito sa Korea. So, ang business niya ay talagang mula pa noon, export, import, export. Yun ang business niya talaga. Originally, yun ang business niya. Yun ang pasok niya dito sa Korea. Yung business na yun. So, nung nag-asawa kami, nagbi-business pa din. Tapos may time na medyo na nag-bankrupt yung business namin. So, nag-declare kami ng bankruptcy. So, yung time na yun, kumbaga, wala, nag-declare siya ng bankruptcy. So, down na down kami noon. So, meron naman tayong mga kakayahan na magtrabaho. So, ako nagturo. Tapos, siya naman nag-work din. Pero ang pasok niya talaga dito sa South Korea, business talaga. Hindi yung, kadalasan kasi ditong mga Pakistani, pumasok dito, nagtatrabaho ng factory, tapos nag-iipon sila, tapos may mga talent kasi sila ng mga business minded kasi sila. Pag nakaipon sila ng pera, doon sila nagbi-business. Pero yung asawa ko kasi iba, business visa talaga siya nung pumasok siya dito sa Korea. Tapos, of course, meron naman sa life, normal lang yung meron tayong ups and down. So, naranasan namin yun na mag-work. Ako naman dati ako nag-work talaga, pero siya hindi. So, nung nag-work na kaming dalawa, tapos, syempre may skill niya yung magbi-business. So, sinusubukan niya na makabangon siya uli. Kasi, gusto niya talagang mag-business. Kasi, sabi niya, nasa pera, ang pera, nasa business, sabi niya. Pero, nung time na yon, kahit anong gawin namin na magbabalik sa business, mahirap talaga kasi, syempre, kailangan mo ng pera. Kaya, nagtiis mo na kami ng mga ilang taon din yon. So, kaya ngayon, meron na naman siyang yun naman ang bumalik na siya. So, yun na naman ang nakuha namin yung parang mini warehouse na So, medyo maliit yun. Kasi dati nung first niyang dito, malaki yun doon sa sa Pusan. Napakalaking yard na ang tawag nun eh. So, meron siyang mini warehouse, may warehouse siya noon, tapos may opisina, separate, tapos ang lawak ng yung yard talaga. So, yun. Malaking business yun. Mas malaking business yun noon. Ngayon eh, hindi na siya masyado. Pero sa awa ng Diyos, alhamdulillah, mashallah, naman siya yung medyo paangat siya ng paangat. At saka, si Daddy Abdullah kasi hindi siya satisfied sa, halimbawa kung yan lang ang business niya, nakapokus lang siya dyan. Kumbaga, halos lahat, niya, mahilig siyang mag-racket-racket. At saka, nasa siya, yung digital online business. Yun talaga doon siya nakapokus. Yung sa mini warehouse namin, parang sideline niya yun kasi love niyang magganyan kasi import-export yun ang skill din niya. Kaya, yun. At saka, ako naman, gusto kong mag-support sa kanya, gusto kong mag-assist. So,
kung ano yung makakaya kong gawin, tinutulungan niya ako. Sabi naman niya sa akin, malaki daw ang naitulong ko sa kanya, ganun. Iniisip ko din, oo, malaki nga kasi ang hirap. Ako yung tawag nito. Nakikita niyo naman mga ginagawa ko doon. Naghuhugas ng refrigerators, ng washing machines, nagmamap, nagba-vacuum, andun pa yung mga alaga ko, tapos may mga utos-utos pa yan, puntang bangko, manong mga papers, minsan kaming dalawa. So, all around po kami kasi kaya naman namin. Pero meron naman siyang part-time. Lalo na pag may loading time, yung ilo-load na yung mga refrigerator para isi-send sa Dubai. Merong mga nagpa-part-time na mga lalaki minsan. Mga Pakistani din meron, at saka may mga pag nag-load siya, mga African yung mga nagpa-part-time sa kanya. Kaya lang, pag during the time na naglo-load sila, hindi ko makukuha ng video kasi hindi po ako pupunta doon kasi nga puro lalaki. Alam niyo naman sa bawal magkikita-kita yung mga lalaki pagka biglang may bisita nga doon, biglang may dumating minsan hindi ko matawag nito. Kumbaga ma-surprise na lang ako. So pagka nandoon kami, nasa loob lang ako, hindi ako pinapalabas. Kasi ganun nga talaga. Saka hindi nga ako laging naghihijab. Naghihijab lang ako pag meron talagang yung pag naiipit ako ganun. Pero pagka lalo na ngayon na mainit, ganito lang itsura ko, nagtatrabaho ako doon. Pero pag sa labas naman, naka-cover din ako kasi nga mainit. So, yun lang yun. Actually, ako na dito sa mga old viewers ko dyan, sa mga loyal supporter ko, alam na nila ito. So, mga dito sa South Korea, mga 15 years ako nagturo. So, ang tinuturoan ko dito ay from kindergarten, elementary, hanggang middle school students. So, nagturo po ako dito, mga 15 years yun. So, nung hindi pa ako buntis, nabuntis na lang ako, nanganak na ako, nagturo pa din ako. Kaya si MJ noon, pagka minsan Sabado, lalo na pag may examination yung mga estudyante, so kailangan kong pumasok. Tapos dito kasi sa Korea, ang kindergarten, yung parang papasok sila MJ, tapos kumbaga papasok, tapos parang na din yung parang magki-care ng mga bata, Monday to Friday lang. So pagka Sabado, wala talaga. So ang ginagawa ko noon kay MJ, dinadala ko siya sa academy. So nagre-review ako. Habang nagre-review ako, minsan nakatawag nito dito sa lap yan. Tapos minsan, nagdadasal ako na sana wag naman tupakin, wag umiyak, ganyan. Buti naman si MJ din mabait at nakikisama din siya sa akin. Kaya noon, kung mapapansin niyo kung sino yung mga ka-friends ko dito sa Facebook, so may mga pictures ako noon na sobrang payat-payat ko noon kasi nga ganyan ang situation. Sobrang napakahirap talaga na nagtuturo ako, dala-dala ko yung anak ko kahit saan ako makapunta. Dala-dala ko si MJ kasi nga walang maiiwanan kundi yung kindergarten lang Monday to Friday. Paano yung Sabado at Linggo? So kahit saan ako pupunta, dala-dala ko talaga siya. Tapos minsan noon, may experience pa kami noon na yun si MJ, ako nagtuturo, tapos si Daddy Abdullah sa umaga, so siya yung mag-alaga kay MJ pag Sabado at Linggo. So kami talaga, kumbaga meron lang talaga kaming teamwork, kaming dalawang mag-asawa. Kasi wala kaming kamag-anak dito si Daddy Abdullah walang kamag-anak dito, ako rin walang kamag-anak dito. So sino magtutulungan? Kami lang talaga, tapos nagtatrabaho ka pa. So kumbaga amin lahat. So pero ngayon, alhamdulillah, pero hindi ko ma-imagine kung paano kami nakaka-survive sa lahat. Pero gano'n naman dahil yan dahil sa binigay niyang lakas para sa atin na makasurvive tayo sa lahat ng pinagdadaanan natin. So part ng part naman ng life natin yan, gano'n. So yun sa amin yung mini warehouse na yun. At saka kanina gumawa na kami ng bumili kasi si Daddy Abdullah, gumawa siya ng cage na lagyan ng design. So nag-decided na si Daddy Abdullah na yung mga alaga namin ilabas sila doon sa tapos gagawan sila ng bahay, tapos design, tapos lagyan ng mga tower, yung tower ba, yung mga cat tower. So kasi para magamit na namin yung office kasi ilang buwan din namin hindi nagagamit yun mula nung winter. So hindi namin nagagamit yung kasi sila yung nandoon. Tsaka hindi maiwasan kasi palaging wala kasing 24 hours, wala kasing tao. So umaga lang kami nandoon, araw. So umaga lang kami nandoon, sa araw lang kami nandoon, tapos malinis. Paano yung gabi, yung night time, at saka kinabukasan, minsan late akong pumunta. So, pag sobrang madumi yung nila, yung litter box nila, hindi sila pumapasok, doon sila umiihi sa mga gilid-gilid, pupunta doon sa desk, doon umiihi. So, kahit well-trained naman sila, maarte kasi sila, ayaw nila ng marumi. Kaya yun, so tuwing punta ko, ang panghi talaga. Pag nandoon naman ako, okay na fresh, malinis na. Pag alis ko na naman, ayun na naman.
So, yun lang. Siguro ipapakita ko na lang sa inyo. I-share ko kasi alam ko mamimiss nyo din yung mga alaga ko. So, pagka natapos na siguro kasi matagal siyang ginagawa kasi isa-isa kasi nilang ginagawa kasi nilalagyan nilang mga design. So, ang kasama ni Daddy Abdullah yung friend niya na gumagawa. So, pagkatapos silang gumawa, ako naman yung tagaligpit. Ganun lang naman ang rule ko, tagaligpit, tagalinis, di ba? So, pagka na okay na, so na-plaster na lahat, nandoon na yung mga staff nila, tapos nandoon na sila. So, siguro papakita ko na sa inyo para makita nyo din. So, don't worry kasi hindi naman sila, hindi naman marumi doon, okay naman ang pagkagawa, at saka malinis, at saka ako ayaw ko din naman ng marumi, ayaw ko din ng mabaho, kaya kahit pagod na pagod ako, bago ako umuwi dito sa bahay, talagang I see to it na okay sila, malinis lahat yung mga pagkain nila, yung tubig nila, yung higaan nila, yung mga litter box nila. So, saka sila pinupunasan ko, sinusuklayan ko, ganyan. So, okay lang sila doon. So, huwag kayong mag-alala. At saka, kanina si Yoshi at si Yoyo, nandoon na si Yoyo, dinala namin kanina. So, si Yoyo at si Yoshi ang magkasama kanina. Kasi maliit pa yung cage nila. So, sabi ni Daddy Abdullah, dadagdagan pa niya. So, mag-extend siya para medyo lalaki yung Kasi, pag nakahiga sila, kasi pag feeling nilang parang gusto nilang yung magligid-ligid ba? Roll over. Mag-rolling-rolling sila ba? Yung mag-play-play sila doon. Kaya, so kailangan ng medyo malaki yung space. So, dagdagan daw ni Daddy Abdullah yun. So, later on na lang, i-update ko kayo about sa kila Yoshi, Yoyo and Yoshi family. Pero yung tatlo nandoon pa sa office, yung sa mini office din namin. So, wala pa doon, nilinisan ko kanina, I'm sure bukas marumi na naman yun. So, hanggat nandoon pa sila sa loob, so may amoy pa talaga doon. So anyway, pag na-plaster na sila doon, maglilinis na naman ako doon sa loob. Mag-general cleaning na naman ako sa loob para ibalik namin yung mga gamit doon naman sa loob. Kasi para magamit namin yung office. Kasi ngayon, busy si Daddy Abdullah, gumagawa kami ng yung sa mga website ba. Tapos hindi namin nagagamit yung computer dito dahil, computer doon kasi nga nandoon yung aking mga alaga, mga makukulit. So, yun lang siguro. I hope na nasagot ko na yung mga kunting katanungan nyo. So, sa mga gusto pang magtanong, sa mga curious sa aking vlog, sige, welcome kayo. Welcome to all of you. Welcome kayong lahat na magtanong kung anong gusto nyong itanong. Pero, susubukan ko lang ding sagutin sa makakaya ko. Sa kaya kong sagutin din naman. So, thank you everyone and thank you for watching. And sa mga hindi pa nakapanood, manood na kayo nito. At saka, sa hindi pa pasok na kayo sa aking channel. Pasok na at sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, paki-subscribe, like and share. So, thank you very much and God bless everyone. Bye-bye.